Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 15 June 2024. Batiin muna natin yung ating bunso, Diane Villaver. Happy birthday, bunso. Always be in good health and God bless. Nandito na tayo sa aklat ng Jeremias chapter 18. Si Jeremias sa bahay ng magpapalayok. Sinulatan ko pa talaga ng happy birthday. Okay. Para hindi makalimutan. Pero, syempre, hindi mo makakalimutan. Birthday yan ng anak mo. Okay, si Jeremias sa bahay ng magpapalayok. Jeremias chapter 18 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at maipapahayag ako sa iyo. Verse 3, kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Verse 4, kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Verse 5, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, Verse 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Verse 7, kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Verse 9, sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko itatag ang isang bansa o kaharian. Verse 10, at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi makinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Verse 11, kaya nga sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Verse 12, ang isasagot nila, hindi, lalo pa kami magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Itinakwil ng mga tao si Yahweh. Jeremiah chapter 18 verse 13, kaya nga ito ang sabi ni Yahweh, tanungin mo ang alinmang bansa kung may nangyari na bang ganito kahit kailan. Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Verse 14, nawawalan ba ng yelo ang mababatong kabundukan ng Libanon? Natutuyo ba ang umaagos at malamig na batis doon? Verse 15, subalit ako'y kinalimutan ng aking bayan. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan, nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran, at hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada. Lumakad sila sa mga daang walang palatandaan. Ang lupaing ito'y ginawa nilang puok ng katatakutan at pandidirihan habang panahon. Masisindak ang bawat dadaan dito dahil sa makikita nila, mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Verse 17, pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway gaya ng alikabok na hinihipa ng malakas na hangin. Tatalikuran ko sila at hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. Ang pagtatangka laban kay Jeremias. Jeremias chapter 18 verse 18, nang marinig ito ng mga tao, sinabi niya, patayin na natin si Jeremias. May mga pare namang magtuturo sa atin, mga matatilino na magbibigay ng payo at mga propetang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nang pakinggan ang mga sinasabi niya. Verse 19, kaya nanalangin si Jeremias, Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin. Nalalaman mo ang binabalak ng aking mga kaaway. Verse 20, ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y patayin? Nalalaman mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanilang iyong puot. Verse 21, kaya ngayon, Yahweh, pabayaan mo nang mamatay sa gutom ang kanilang mga anak, pabayaan mong mamatay sila sa digmaan, pabayaan mong maulila sa asawa at mga anak ang mga babae, mamatay sa sakit ang mga kalalakihan at masawi sa pakikidigma ang kanilang mga kabataang lalaki. Jeremiah chapter 18 verse 22, magpadala ka ng masasamang loob upang nakawan ang kanilang mga tahanan ng walang babala. Pabayaan mo silang magsigawan sa takot. Naghanda sila ng hukay upang mahulog ako
at ng mga bitag upang ako'y mahuli. Verse 23, Yahweh, nalalaman mo ang kanilang balak sa pagpatay sa akin, huwag mo silang patawarin sa kanilang kasamaan, huwag mong alisin sa iyong paningin ang kanilang kasalanan, ibagsak mo silang lahat, parasahan mo sila habang nag-aalab ang iyong puot. Huwag tayong magdasal ng ng masama sa kapwa natin. Para kasing personal na away na nila to ni Jeremias at ng mga tao, kaya grabe yung masama yung yung pinanalangin niya. Parang sagot niya sa doon sa mga tao na nagbabalak din sa kanya ng patayin siya. Pero dapat nating tandaan sa generation natin ngayon, huwag tayo magdasal ng masama sa kapwa natin. Bad yun. Okay, nandito na tayo sa Jeremiah chapter 19, ang basag na banga. Pakisundan ako ng basa guys para alam nyo kung ano yung binabasa ko rin dito. Jeremiah chapter 19 verse 1, inutusan ako ni Yahweh na bumili ng isang banga. Pagkatapos inutusan rin niya akong tumawag ng ilang matatandang pinuno sa bayan at ng ilang nakatatandang pare. Verse 2, at isama sila sa libis ng Ben Hinnom. Sa makalabas ng pintuan ng magpapalayok, doon ko ipahahayag ang mensaheng ibibigay niya sa akin. Verse 3, ganito ang sabi niya. Pakinggan ninyo mga hari ng Juda at mga taga Jerusalem ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ang puk na ito'y padadalhan ko ng malagim na kapahamakan at mangingilabot ang sino mang makakabalita niyon. Verse 4, ganyan ang gagawin ko sapagkat ako'y itinakwil ng bayang ito at pinarumi nila ang lupain dahil naghandog sila sa mga Diyos-Diyosang hindi naman nila nakikilala, maging ang kanilang mga ninuno at ng mga hari ng Juda. Ang lupaing ito'y tinigmak nila ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Verse 5, nagtayo sila ng mga altar para kay Baal upang doon sunugin ang kanilang mga anak bilang handog sa kanya. Kailan may hindi ko iniutos o iniisip man lamang nang gawin nila ito. Sino ba naman kasing yung susunugin mo yung anak mo para lang ihandog? Parang na yan guys, kulto na yan. Tingnan mo naman Verse 5, nagtayo sila ng mga altar para kay Baal upang doon sunugin ang kanilang mga anak. Diba barbaric na gawain? Bilang handog sa kanya, kailan may hindi ko iniutos o iniisip man lamang na gawin nila ito. Verse 6, opinion ko lang yun ha. Pag ini-imagine mo, napaka-heinous crime. Verse 6, kaya darating ang panahon na hindi natatawaging Tofet o libis ng Ben Hinnom ang lugar na ito, sa halip ay tatawagin itong libis ng kamatayan. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 7, sa puok na ito'y bibiguin ko ang lahat ng panukala ng mga taga-Juda at Jerusalem. Ipapalupig ko sila sa kanilang mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan. Ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga buitri at mga hayop sa gubat. Verse 8, nakakapangilabot na pagkawasak ang magaganap sa lungsod na ito at ang bawat maparaan dito'y manghihilakbot. Verse 9, kukubkubin ng mga kaaway ang lungsod na ito upang ang mga naninirahan dito'y patayin sa gutom, at dahil sa matinding gutom, ang mga tao kakanin nila ang laman ng kanilang kapwa at pati na ng kanilang sariling mga anak. Cannibal na ang tawag yan guys. Kumakain ng laman ng tao. Verse 10, pagkatapos inautos sa akin ni Yahweh na basagin ang banga sa harap ng mga isinama ko. Verse 11, at sabihin sa kanila, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, dudurugin ko ang lungsod na ito at ang mga naninirahan dito gaya ng ginawa mo sa banga. Ito hindi na muling mabubuo, pati ang Tofet ay paglilibingan ng mga bangkay sapagkat wala ng ibang mapaglilibingan sa kanila. Verse 12, ganito ang gagawin ko sa lungsod na ito at sa mga naninirahan dito. Matutulad sila sa Tofet, akong si Yahweh ang magsabi nito. Verse 13, magiging marumi gaya ng Tofet ang mga bahay sa Jerusalem, ang mga palasyo ng mga hari sa Juda at lahat ng gusali sapagkat sa mga bubungan ng mga gusaling ito ay nagsunog
sila ng kamanyang para sa mga bituin at nagbuhos ng inuming handog sa ibang mga Diyos. Verse 14, nilisan ko ang tufit pagkatapos kong sabihin doon ang pahayag ni Yahweh. Pumunta naman ako at tumayo sa bulwagan ng templo at sinabi sa lahat ng naroroon. Verse 15, ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko na sa lungsod na ito at sa mga karatig bayan ang lahat ng parusang binanggit ko, sapagkat matitigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong pakinggan ang aking sinasabi. Bukas na itong guys, chapter 20, ang pakipagtalo ni Jeremias kay Pashur. Bukas? 16 June 2024. Bye everyone. God bless.